Kabit ko na yung isang wire dito para sa may sub niya. Ito mid-high. Lagyan natin ulit. Pakinggan natin tunog niya. Ayan, naka-plug in na. Ayan, may ilaw yung indicator. Volume. O, yun o. Dalawa na yan. Ang lakas. Yung dalawa na yan. Yun na. Welcome to my vlog. Ito na naman, 5:50 na ng takip silim. Kakatila lang ng ulan dito. Ito, singit vlog ulit. Part 2 o part 3 na yata ito ng boost natin na amplifier na may tower speaker. Hindi ko alam kung anong model nito. Ay silipin ko dyan sa likod niya. So ito para sa tower ito Bali na troubleshoot ko na ito guys. Bali okay na. Kasi hindi ko lang kinukuhanan ng video yung mga pagre-repair ko. Kasi lagi ko naman sinasabi, kapag yung content ko ay repair, wala naman nanonood Kaya diretso pasadahan na lang. Yung mga bumigay na pyesa, inaltan ko na. Yung dito, putok to dito Sumabog to dito. Yan sa may previous vlog na previous vlog na in-upload ko. Ito na yung part 2, yung pinakita namin ni paring Mario, mga sumabog na pyesa. Ito napalitan na to dito. Ito napalitan na rin. Ito napalitan na rin. And then yung supply pala nito guys. Ito para dito para dito sa may module nya. Tapos yung isang supply na ito is papunta dito sa isang amplifier. Itong side na to or itong portion na to. Tapos yung isa na ito para to dito. Ayan, para medyo maliwanagan tayo. Tapos itong side na ito, itong side ng amplifier is for sub. Ito papunta to dito. Sub to. Ayan, sub out. Tapos itong amplifier na ito naman, itong side dito sa gitna, ito naman yung sa tower nya. Ito. Yan, ito nakakabit to dito. Papunta to dito. Yun. Tapos bukod dito sa may supply na ito, meron pa siya dito. Yan, yung dito, lumiyab dito sa ilalim. Nahinang ko na. Grabe yung mga nito, marami yung pagkatusta niya. Pero matibay yung ibang mga pyesa. Kahit na tumirik na siya ng yung ibang pyesa, yung iba hindi pa rin napiktuhan. Tsaka malaking bagay is itong yung IC nya, buti hindi nadali. Siguro kung matagal-tagal pa na pagkasunog, malamang dali na rin itong mga IC nya. Pero yung IC nya, TDA lang din naman. So, ayan. Tapos, saan pa ba? Meron pa akong dito. Ito mga regulator dito. Disgrasya rin yan dyan. Hindi ko lang may pakita. Medyo malapad kasi itong maleta na ito. Ayan. Basta okay na ito. Yung mga pyesa, hindi ko na makuha Kasi singit-singit lang yung vlog na ginawa ko rito Ito yung iba Ito, sumabog ito. Ayan. Tapos, yung ito, hindi naman pumutok pero nangulunto yung ilalim nyo. Ito, pumutok din. Yung medyo hassle lang dito guys. May kwento ko lang. Sa pagre-repair ng ito klaseng unit talaga, napakahirap mag-troubleshoot. Tulad nito, ito troubleshoot mo siyang ganito. Pero mali ito, baliktad dito. Dapat pa ganun to Yung side na ito, dito to. So pinaganito lang para mapalitan mo siya or ma-troubleshoot mo siya. Kung ibabalik mo sa dati, wala, hindi mo ito troubleshoot. Ngayon, bali, iti-testing natin kung may audio na o wala. Pero sinukatan ko na to dito Sinukatan ko na to dito. Wala namang DC out na. Kasi wala siyang relay Nakarekta ito. Sa mga nakakalam nito or sa mga expert o master dyan, anong design na ito? Kasi class D, lang to, TDA lang yung gamit na IC. Class D ba ito? Class TD. O Class G, Class AB, Class AB. Tingnan natin kung may audio na. Kasi sinukatan ko ito. Dito side na to, wala nang DC. Dito, wala na rin to DC. Gagawin natin, ay sinubok ko na pala ito kanina guys. Habang kasi nagto-troubleshoot ako, kahit na naka 110 nito, ginagawa ko,
gumagamit pa rin ako ng bulb. Kahit naka 110 siya, ginagamitin ko pa rin ng bulb para malaman ko siya kung may sira o wala. Tulad nga kanina, dito yung itong side na ito, yung pinakahuling board, yung kapasitor dyan, hindi ko pinalitan. Hindi ko ito pinalitan, no? Sana ba? Itong ito. Yan, hindi ko pinalitan kasi akala ko okay pa kasi hindi siya pumutok. Ngayon, nung kinabit ko yung supply dito, pag on ko, umiilaw ito. Umiilaw dahil sira pala yung kapasitor na rin. Ayun, no? Itong supply niya tatlo. Yung isa dyan, yung unang linya para to dito. Yung sa gitna, para dito. Yung sa una, para dito. O yan. Ngayon, pinalitan ko na talaga para sigurado na. Pagpalit ko, okay na siya. Ngayon, kita ko sa inyo. O yan, naka 110 yan ha. Ito 100 volts, yung ilalim is 110. Ngayon, kabit natin. Ito, naka-bulb to. Yung bulb nakakabit dun sa may transformer. Ngayon, gabit natin ito. Ito natin. O yan, umilaw. Naging normal. Itong pan siguro na to, hindi yan naandar hanggat walang audio. Yan, 4 yung pan nya. Tingnan mo, nagbi-blink-blink ko. O yan. Ibig sabihin, normal na yan. Ngayon, ito 20 na. Ito 20 tuloy. Baka sumabog na naman. Bali, ikuha natin to. I-110 na natin ng diretso. Kita ko sa inyo. 110 natin ha. Wala kasing switch to eh. Okay, bahala na. Yan, karekta na. Ayan, nagbi-blink-blink ko. Ang ginawa kong diskarte guys, para mag-troubleshoot na kapag nagto-troubleshoot ako, hindi ko siya dinaan dito sa may switch. Ito na lang oh. Yan, gumawa ako ng panibagong linya tapos in-inject ko dito. Kasi ito yung terminal niya eh. So yan, naging normal na yan. So ngayon, ititesting natin. Lagyan natin siya ng audio. Kailangan, bunutin ko muna. Delikado eh. Takot ako. Isang speaker lang. Yung isang kahit alin dyan, basta kasi dalawang linya naman yan eh. Kung alin lang yung tutunog dyan, kinabit ko, marinig lang natin na mayroon siyang audio. Ay, yan pala sa gitna na yan. Para mas pasensya na kayo sa kwan ha, sa may box natin magulo or makalat. Ngayon, dito ko siya ilalagay. Yan, ito. Ito, naikabit ko na yung isa. Dito natin sa may sub lalagay. Titingnan natin kung may audio na siya. Kasi yung nandito, para to sa may tower niya eh. Siguro yung tower na to para sa mid and then high ito. Ayan. Ngayon, ikakabit ko lang ito. Dahil nakakabit na tong speaker natin, ito terminal niya, kinabit ko na rin yung audio source natin. PL yung gamit. Tapos, itong laptop natin. Isa sa mahirap na gawin ito or i-trouble dahil ito, hindi mo naman pwedeng baliktarin to. Pabaliktarin mo siyang pa ganyan kasi hindi pa to nakatornilyo. Hindi pa nakatornilyo. Kaya yan Kasi nga pag binaliktad mo, hindi mo na maobserbahan kung may problema o wala. Kaya ganito na lang yung setup natin. Tingnan nyo na lang. Tingnan natin kung may flashlight. Lagyan natin flashlight. Yan. Yan, nasilipin nyo. Pasensya na lang kayo. Sa sunod na lang na vlog, ayusin natin yung setup. Kapag na i-fix na, baliktarin natin ng maayos. Ayan, yung setup. Dito sa may, sabi ni pare, itong side na to, para doon sa may mic to eh. Ewan ko lang kung talagang mic yan. Ayan. Sa ngayon, ito lang muna yung setup natin. Marinig lang natin na mayroon na siyang audio. Ayan, plug in natin. Nakarekta yan. Ayan, may power na siya Tanggalan ko ng flashlight. Yan, umilaw yung power. Naka-indicate na yung green. Okay na yan. Yan Ngayon, naka-line tayo. Alam ko, wala naman Bluetooth to kasi old school to eh. Lagyan natin ng flashlight ulit. Yan, naka-line. Magpe-play lang ako ng music. Naka-off yung volume. Yun Ayun, narinig nyo may audio na. Naka-base tayo guys Naka-base. Yan
Malakas. O yan, naan lang natin, baka mamaya bumigay yung IC. 1K yung, ay naka 1.2, yung automatic yung nakaload. Meron no, pakinggan nyo. Itong sa gilid oh. Magalaw oh. Yan. Ayan oh, yung tingnan yung pan, maandar na oh. Oh, yan. Malakas, tsaka maganda yung tunog. Ayop, ang ganda oh. Malakas pala. Ayan. Adali natin. Sa totoo lang guys, hindi ako familiar sa ganitong design or ganitong klaseng unit. Pero pilit natin gawin para masiyahan lang yung customer natin, di ba? Kasi sa mga ganitong klaseng unit pagbukas pa lang medyo mahirap na eh. Kaya sabihin mo, kaya ko niyan, mahirap. Pero para sa akin or para sa atin ng mga gusto talagang subukan yung mga itong unit mas challenge, mas maganda para sa akin. Ngayon, okay na to, may audio na Oh. Ganda yung tunog ng kwan niya. Maganda yung tunog ng bass. Solid yung tunog niya oh. Mamaya uminit na to. Oh, laglag nga yung kwan to no. Laglag yung module ito. Oh, lakas oh. Laglag nga to oh. Ganda tumunog. Naalala natin, baka mamaya hindi pa nakapix na maayos to O yun, maandar na yung sub. Bali, susubok ako dito. Ilipat ko lang yung kailangan mag-ingat sa paggalaw-galaw ng wire kasi mamaya sumayad dyan sa live na kuryente. Kaya lang. So ngayon guys, ito nailipat ko na yung yung speaker wire papunta dito sa may itong linya na ito. Dito to sa may tower niya Ayan. Tinister ko itong dalawang puti, magkakadugtong lang yan. Tapos yung dalawang itim, magkadugtong lang. O yan, dyan natin kinabit yung isang base natin doon. Tingnan natin kung anong mangyari, kung tutunog ba o buo ba itong amplifier na ito. Kapit ko lang, teka lang. O yan, umilaw. Ayun, mandar yung laptop natin, volume natin. O yan o, mandar o. Boses na lang siya. Ano? Oh? So ngayon, ang gagawin ko guys, lagyan natin ng base. Base ganda sana pag ayan, susunod na video natin, pag nakasit up na to, kumpletuhin natin yung mid-high natin and then base, kakabit natin dito. Ngayon, yung isang wire ko, ikakabit ko dito sa may base. Itutusok ko siya dito para sabay siya. Teka lang So ngayon guys, ito, naikabit ko na yung isang wire dito para sa may sub nya. Ito, mid-high. Lagyan natin ulit. Pakinggan natin tunog niya. Ayan, naka-plug in na. Ayan, umilaw yung indicator. Volume. O, yun o. Dalawa na yan. Ang lakas. Yung dalawa na yan. Oh, yun na. Success yung operasyon natin, guys. Kachamba na naman si Solid J dito. Ayun lang guys, hanggang dito na lang yung video natin. Abangan nyo na lang sa susunod na video ko.
yung naka-fix na ito. Ipipix ko muna siya kasi may takip pa to dito. Tapos babalik ta rin. And then kailangan makatakip na siya. And then sa sound check natin para final sound check para makuha na ng may-ari. Ayun lang, hanggang dito na lang. Promotion. Una, shop natin sa mga gusto magpapa-repair along sa Oyo, Quezon City. Pwedeng deliver, pwedeng walk-in. Address number 41 Don Julio Gregorio Street sa Oyo Road sa Oyo, Quezon City. Social media pages natin sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin. Channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video natin. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.